Ito ang reading mo, Libra. Welcome back to our channel. Naway nasa mabuti kayong kalagayan while watching the channel. Sa channel reading kayo nang balang magpalit-palit ng situation nyo sa reading ko. At the bottom of the deck, the Hangman. I feel like ang nasisense ko na energy mo, nakita ko na andun yung you feel na hindi ka makaalis dun sa desisyon na yun. Meron kang gusto mong gawin pero hindi mo alam kung paano mo sisimulan, paano ka gagawa, paano mo ibibigay yung desisyon doon. Hindi mo alam kung ano yung hakbang na gagawin mo. Ang mensahe ng card mo, may nangyari dito na pagtatalo or hindi maganda sa past or lately para sa'yo na gusto mong alisan or ayusin. Meron ditong obsession or addiction. Some of you feel connected dun sa mga nangyayari pa rin sa nakaraan. You feel undecided kahit na may mga dumarating sa buhay mo na bago pero hindi mo alam kung ano yung kailangan mong gawin doon. Naaalala mo yung mga nangyari sa buhay mo sa nakaraan. Maaring memories na nandun yung childhood mo, yung masaya ka, yung kontento ka. Kahit hindi lahat nakukuha mo pero andun yung happiness around the family or dun sa childhood mo na memories. May tao na andun yung nagsusungit sa'yo. Hindi maganda yung mood niya or grumpy siya right now. Ano man yung pagsubok na pinagdadaanan mo ngayon, alam mo na kaya mo yun na malagpasan. Matatag ka na. Nararamdaman mo na may tao na naninira sa'yo or may kaaway ka na hindi mo alam na sinisiraan ka. Nararamdaman mo yun. May tao na gustong makipag-communicate sa'yo or may gusto kang sabihin. Ngayon nagkakaroon na sa'yo ng linaw yung mga nangyayari. Clarify natin ng Five of Swords. Two of Cups and the Sun. Unti-unti ka nang nag-heal dun sa mga nangyari sa buhay mo na feeling mo hindi nagiging maganda yung situation dahil hindi na ibibigay sa'yo kung ano yung pangangailangan mo. Yung pagmamahal na gusto mo. Ngayon, kung ano yung sa tingin mo kulang, ikaw na yung nagpupuno nun at nagbibigay. At masaya ka sa kung ano yung dumarating ngayon sa buhay mo. Clarify natin ang Seven of Cups. Three of Swords and the Hangman. Right now, hindi mo alam kung ano yung gagawin mo, pipiliin mo, or you feel undecided kasi you feel stuck at hindi mo alam kung paano mo sisimulan. Kung anong hakbang yung gagawin mo. Harapin natin ang King of Swords. Kasi nasasaktan ka pa. King of Pentacles and Temperance. Itong taon na to ahead sa'yo. At the same time, nakapokus siya palagi sa karir niya, sa trabaho niya.
kung paano siya magsumikap sa trabaho, yung may ayos yung financial. Kailangan nung habaan yung pasensya mo or itong taon na 'to kailangan na matuto siya na i-handle yung patience niya. Ibalanse yung mga nangyayari sa buhay niya at alamin kung ano yung kailangan na desisyon na gagawin sa buhay. Kung tama ba yun para sa kanya at dun sa mga taong nasa paligid niya. Some of you, kung ano yung mga nangyayari ngayon sa buhay mo, kailangan mong pag-isipan ng maigi. Kung meron kang pagdedesisyon na gagawin, huwag kang magpadalos-dalos para hindi mo pagsisihan. Clarify natin ang the moon. Ten of Swords and the Lovers. Nagkakaroon ng away dito sa relasyon. And feeling mo, itong tao na to, pinibigyan ka ng kalungkutan at sadness sa puso mo. Andun yung pain na nararamdaman mo. Or andun yung nararamdaman ng isa't isa sa mga nangyayari sa relasyon. Clarify natin ang the Devil. The Empress and Two of Pentacles. Hindi mo alam kung ano yung gagawin mo. Kung ano yung nararamdaman mo. Kung ano yung magpapasaya para sa'yo. Clarify natin ang Six of Cups. Nine of Swords and Justice. Na-stress ka dun sa mga nangyari. At may mga naaalala ka sa nakaraan para sa'yo na hindi nabigyan ng kasagutan ng tamang hustisya. Clarify natin ang Strength. Nine of Cups and Eight of Swords. Hindi ka basta-basta magpapatalo dun sa mga pinagdadaanan mo kahit gaano kahirap. Alam mo sa sarili mo na matatag ka dun sa mga nangyayari at binibigay sa iyong pagsubok. Clarify natin ang Knight of Swords. Three of Cups and Ten of Wands. May darating dito na success para sa'yo na magiging masaya ka. Kasi may celebration and also magkakaroon ng magandang communication, pag-uusapan ko ano yung mga nangyari. At alam mo sa sarili mo na andun yung victory na gusto mong makuha. Alamin natin kung anong mensahe para sa'yo. I let an inner sense of quiet multiply each day as I strengthen my faith in the love of the universe. Ang mensahe para sa'yo na kung ano yung pananampalataya mo sa Diyos, ikaw lang yung susi para ma-achieve mo kung ano yung goal mo sa buhay. Kung may mga pangarap ka pa, pagtrabahuan mo, pagsumikapan mo. And nandiyan lang palagi ang Diyos para tulungan ka, gabayan ka. Kung ano yung dumarating sa buhay mo na pagsubok o biyaya, pareho pa rin yun na blessing pa rin yun. Kasi kahit pagsubok yan, kaya siya nagiging blessing dahil marami kang natututunan doon. Para kang mag-aaral na andun yung tinuturuan ka, tinitrain ka sa kung ano yung mga dapat mong matutunan sa buhay. Ang mahalaga, nag-grow ka at pwede mong i-apply yung mga pinagdaanan mo na yun sa mga bagay na darating pa sa buhay mo. Basta isipin mo lang palagi na lahat ng dumarating sa buhay mo, hindi naman yan ibibigay sa'yo kung hindi mo kaya. Magpakatatag ka lang, lakasan mo yung loob mo, at ibigay mo kung ano yung kailangan doon sa sitwasyon. And balang araw, kung ano yung mga pangarap mo, ma-achieve mo rin yan. At itong yung reading, Libra, kung nakaresonate ka,
Kindly comment down below. Thank you for watching.